At may food history ulit tayo sa ating Midnight Express. Ang tanong, ano ang pagkaing madalas iregalo ng mga katipunero, no? Sa kanilang mga taga-suporta. Paborito rin yan ni Gat Andres Bonifacio at ihahain na yan ni Mikel Daez. Ngayong gabi, titikman ko ang isang makalumang bersyon ng lechon manok. Ang tawag sa kanya, lechon manok sa saha. At ito rin ang paboritong pagkain ni Andres Bonifacio. Tara! Hindi man Bulakenyo ang tinuguri ang ama ng katipunan na si Andres Bonifacio, malaki pa rin daw ang naging impluwensya niya sa lalawigan ng Bulacan lalo na nung panahon ng himagsikan. Dahil dito, madalas na inireregalo ng mga taga-suporta ng katipunan ang lechong manok sa saha sa mga katipunero. Ang lechong manok po ay isa sa paborito ni Andres Bonifacio dahil ito ay isa sa madaling lutuin at kahit saan ka waabutan ay pwede kang makapagluto nito. Mukhang dadaanan natin yung mga paborito ng ating mga bayani dito sa Pilipinas. Kung natikman ko na yung kay Emilio Aguinaldo na nilagang manok na puti with asparagus, si Andres Bonifacio naman, ito ang gusto niya. Linechong manok sa saha. Tinanong ko, paano nga ba kinakain to? Ang gagawin natin. Ay! So anyway, sige, tirahin na natin yan dahil nandyan siya. Gusto rin siguro siya magpakain. Okay, have a drumstick. Ano magiging lasa niya? Masarap siya because I like lechon with this kind of sauce. Parang old-style lechon yung kinakain ko eh. So obviously si Andres Bonifacio ay Pinoy na Pinoy dahil kahit ang mga savory na pagkain, gusto niyang may matamis na lasa. So, Sagana rin sa puno ng saging ang lalawigan ng Bulacan. Sa katunayan, madalas pa nga itong itinatanim ng mga Bulakenyo sa likod ng kanilang bahay. Kaya naman ang paboritong lechon ni Andres Bonifacio ay karaniwang iniluluto sa saha o sa katawan ng puno ng saging na nagsisilbiring lalagyan ng mga Bulakenyo noong Spanish times. napakaswerte natin na hanggang ngayon natitikman pa rin natin ang mga putaheng minana natin sa ating mga bayani. Ako po si Mikel Daez. This is Midnight Express. Good night!